Ang lahat ng opinyon, pagtingin, pananaw o kuro-kuro ng mga bisita at panauhin o mga anchors o host sa programang ito ay sarili at tanging opinyon at pananaw ng mga nabanggit at hindi opinyon o pananaw ng Aliw Broadcasting Corporation, mga producers o mga namamahala ng Aliw Broadcasting o anumang organisasyon na affiliated sa network at kailanman ay hindi iniendorso ng Aliw Broadcasting Corporation ang mga nabanggit na opinyon at pananaw sa programa. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Petron. Petron knows you deserve only the best. Karambola sa DWIZ. Programang sasaguhin ang iba't ibang isyu at mga balita. Karambola sa DWIZ. Tatalakayin, hihimayin at pagtatalunan ang iba't ibang mga isyu. Karambola sa DWIZ. Programang pwede kang mag-hookshot pero pwede ka rin mas-crash. At ngayon, narito na ang inyong mga karambulista at ang programang Karambola sa DWIZ. Gising sa umaga kasabay ng almusal, nakatutok sa programang may kabuluhan. Walang paligoy-ligoy, diretsyo na sa punto, walang peke dito, totoong balita lamang. Astig na pananaw at malayang pamamahayag, nag-uulat, hinihimay ang mga issue. Mga kababayan, ang inyong karambulista, Jonathan De La Cruz at si Conrad Banal. Oh, karambola, karambola sa DWIZ 882. Kaya tumutok na at huwag bibitaw. Alamin ang nangyayari sa bayan nating mahal. Oh, karambola, karambola, tuwing umaga sa Wi-Fi. Oh, karambola, Indang umaga. karambola. Karambola, Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Ngayon, first day of July 2025. Bago na ang gobyerno. Yan. Ako po si Conrad Banal, Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana. Good morning. Morning. Umaga po sa inyo lahat. Mapapanood ang Anong bagong luma? Bagong luma. Nagbago yung luma. Kaya, luma na pero bago Bago pa. www.dwiz882am.com. I-download po DWIZ 882 app. Live tayo, Facebook, YouTube. Kung maaari, mag-follow, subscribe, like, share, and comment. Mapapanood din ang Karambola sa Digital Free TV, Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Meron po yan sa Signal, Sulit TV Satellite, TV Plus at GMA for the Box. Good morning. Good morning. Good Good morning. morning sa inyong good morning po sa inyong lahat. Ganun Morning. ba yun? Good morning. Sa Good magandang morning. umaga talaga, pare. Dahil nagpagasolina ako kanina nag-rollback. Pare. Ano ba? Good, very nice. So, Gaano maganda. kalaki rollback? kasi hindi ko masyadong na... Magkano ba yung rollback natin ngayon? Piso lang daw eh. Piso, pero... Parang ganun eh. Tinitignan ko po yung... Kasi may mga ilang kumpanya lang 1 peso per nag-rollback. liter, pare. Tama. Yung mga... magkano itinaas no isang linggo? May 6 na piso. Oo. Ganito po, ang pag tinignan nyo yung presyo, mula nung simula ng taon, hanggang ngayon, halos 10 piso tinaas per liter. Okay, 10 piso. Pero kapag ikumpara mo yung presyo ng crude oil sa ngayon, at compared to, let's say, Feb or January or March,
ay napakalaki po ng binaba. So ang tanong, kung ang presyo ng oil, crude oil in the world market, compared to early this year, sobrang baba. Bakit ang presyo ng gas at diesel, tumaas ng 10 piso? Right. Yan po ang hindi mapaliwanag. Ano yan? Foreign exchange. Meron doon. May ano yan. May kinalaman yung foreign exchange. At hindi po ang ating balance of payments deficit. Nasa ganun. Ang ano, Yung epekto. paggalaw-galaw ng piso, may kinalaman dyan. I'm Hindi sure. po yan. Okay. Pero, kaya kailangan ipaliwanag. Okay, tama ka pare. Yung cumulative increase nitong last week, 350, sa diesel. Hindi magmula nung simula ng 20. taon. Oo, Yung 10 9 pesos Ay, plus. 6 weeks na 10 sunod-sunod pesos yan. na. 10 pesos Almost na. 10 pesos na. Ang pagbaba. Pero pag tinignan mo yung crude oil, ang laki ng binaba compared to March or Feb or January. Ang sinasabi pong dahilan ng mga oil companies ay yung ongoing war. Hindi pa raw sigurado yung ano. May uncertainty pa rin kahit na nag-ceasefire ang Iran at Anong klaseng dahilan yun? pare. Ha? Yung Uncertainty? agam ng market pare, ganun. Uncertainty? Oo. Yun ang dahilan kung bakit nagtaas sila ng presyo. Ang labo nun. Kaya nga umaasa tayo sa government para makita kung parehas ba. Hindi natin sinasabi magpalugi kayo eh. Saka Ang sinasabi natin, balansehin ninyo. balanse. Yan ang sinasabi lang. Diyan. Kasi uncertainties will always be with us. Kung yun ang Hindi dahilan. nawawala yun. Sa buhay, Kung ang uncertainty ang dahilan, dapat 100 pesos na per liter. Sobrang uncertain ng mundo eh. Mabigat ang sitwasyon natin ngayon. Kung yun lang ang dahilan na ibibigay nila sa atin, Huwag na lang kayo mag-press statement. wag na lang. Ganyan ang sinasabi nila eh. Ngayon, may naaasahan ba tayo sa gobyerno para ipaliwanag yan? Ang ginagawa po nila ngayon, merong ilang retailers, parin Joel, kamukha nga yun ng binilan mo, nagbaba po ng presyo ng piso. Pero, yung mga yan, maliliit lang ang kanilang market share. Sino ba ang malalaking market share? Yung pong Big Four. Yung mga Big Four, magbibigay sila ng discount sa mga public utility vehicles. Yon ang kwan dito. Paano yung mga delivery? Pare. Palitan nyo yung inyong mga karatol at sabihin nyo public utility vehicles din kayo. Galing ng mga solusyon. Mga ganyan solusyon. Gustong-gusto ko yan eh. Oo. Magpalit na lang kayo. Oo. Magpalit kayo ng plaka. Plaka. Yeah. PUB kayo. PUB na rin kayo. May discount daw sa discount PUB. Per liter promo yan eh. 1 peso. 1 peso. So, hindi pa po natin alam saan papunta itong presyo na to eh. But the fact is clear, ang presyo po ng langis today, Bumaba. compared to presyo nung March and April and March, Feb, mga ganun, sobrang taas nun. Bumaba. Ang laki po ng binagsak ng baba. And yet, ang presyo ng fuel ay 9 to 10 pesos higher. Magmula nung simula po ng taon. Yan lamang ay paliwanag nyo sa taong bayan, palagay ko, mawawala na yung reklamo. Di ba? Kasi klaro yun, pare. The figures, yung pong oil price na yan, hindi naman inimbento yan. At hindi speculative yan. At hindi walang kinalaman doon sa war in the Middle East yan. Yan ang actual price in the world market. Pero ang dahilan natin, palagi, ay somewhere up there in the clouds. Kasi ang source ho namin sa Ano? Guyana. Layo ho nun. Nako. Logistical requirements yan. Mahirap. Talagang mas maano ho yun. Hindi uncertain. Oo. Ano yan? Very Ayan, gano'n. Tangin naman palusot siya, no? Kaya yung mga headline, fuel price rollback
amid easing, Yan. Mid-East, lagi nyo Mid-East tension. Yung po how the way they compute it, hindi pa napapaliwanag ng gusto yan. Akala ko ba pare, yung oil yung liberalization, Deregulation. deregulation, no. that will produce competition. Yes. Nangyayari ba yun? Pag nagbaba yung isa, yung iba, Hindi, magbaba. yung Big Four parang ano sila eh. Sila na yun. Sila na yun eh, nag-uusap. That's it. Ano By the nag-uusap? way, ano pala yung discount, programs will vary by brand, implementation dates, mechanics, and promo terms. Kaya pag-aawayan pa yan. Ano ibig mo sabihin pag... Pag-aawayan pa. Pagpunta mo Hindi, sa tsaka daw, may dedicated lane daw. Wala akong nakita kanina. Pagpunta mo sa gasolinahan, baka mag-away pa kayo ng Mag-away pa kayo. Sir, ito yung requirements eh. Yung binasa mo. Binasa ko, ayan. Ito po yun. 1, 2, 3, 4. Imbis na Kinausap daw ng Nagbabari gobyerno. pala. Kinausap ng government, yung mga oil firms, and they nag-iiba. agreed 1 peso discount for public PUVs. utility vehicles. Pero Okay? daming requirements. Ano ibig? Ano? Ayan, di ba? Basahin mo nga, Mario will Joe. Ang dami nga requirements eh. It will vary by brand, Ayan, oh. kung anong klaseng gasolina, implementation dates. Ayan. Alam ko ba ngayon na? Hindi, implementation Mechanics, tsaka promo terms. Yan, promo yan yung terms. card siguro, yung ano. Nakita mo na? Yan dami mo mga requirement. Mag-aaway Although kayo. pinag-aaralan pa nila yung mga bulk purchases at fleet rates. Yes. Hindi na tayo kasali ron kung ano. Ba't hindi ako makapasok sa internet, mga kaibigan? Talagang bulok yan. Anong talaga mo? Talagang bulok Competition yung yan, internet natin competition. Hindi, wala eh. Walang, paano ba to? Hindi ako makapasok. Mag-comment na lang muna tayo. Kung kailan tayo nagkakaroon ng magandang Ano to? usapan. Sinasabotahin na naman tayo. Ng mga Oil oil companies ba yan? Hindi natin But alam. anyway, ang DOE, Hindi, isa lang, paliwanag. sinasabi nila may see further downward. May! Oo. Ano, Kasi because of fresh geopolitical tensions which are Huwag kayo sumama dyan sa political Geopolit- tensions. Hindi nyo alam yan. hindi nyo expect. Hindi nyo expertise yan. Putrag yan. Ang labo eh, ng dahilan eh. Kailangan, ibig sabihin nila ganito, oy kayo mga Pilipino, may tension sa labas eh. Pabayaan nyo muna kaming kumita. Ganun ba ibig sabihin nun? Aray. Ang hirap tanggapin nung ganun paliwanag eh. May tension. Kasi very real yung paghihirap na dinadanas natin sa taas ng presyo ng fuel. Yung dahilan na binibigay nila sa atin, hindi naman natin maintindihan yun somewhere up there in the clouds. Mga anak, Ano? huwag mo na kayong kumain ngayon kasi doon sa kabila, sa kapitbahay natin, may away yung mag-asawa eh. Baka kung anong mangyari sa atin, relax lang muna kayo. Nag-aaway sa kabila eh. Wag Tiisin muna nyo muna itong Hindi pwedeng, punta tayo dun sa kabilang barangay, doon ka bumili Oo, ng pagkain. mas murang makakain natin. Ayun, hindi pwede yun. pwede yun. Hindi pwede. Hindi pwede yun. Tay, anak, wala akong kilala dun eh. Hindi, ko kasi napaghandaan huhu eh. pa rin ho yun. Huhu pa rin. Yung Medyo away na yan. higpitan mo lang sinturon mo, Higpitan mo anak. lang sinturon mo at magkakaroon tayo. Ganun pala. Ganon. Ba't hindi kayo magtrabaho, tay? Kahit nag-aaway yung mga magkapitbahay natin. Ang hirap kunin Anak, yung discount consultant ako na. Ang hirap kunin ang discount eh. Okay. Oo, hirap kunin yung discount. Yan po ang pinakamalaking issue ngayon. Yung presyo ng fuel dahil lang nakikita ng mga nasa private sector na economies. Ang epekto niyan, 2, 3, 4 months down the road. Sa ngayon po, yung inflation rate ay tumaas na raw. Ang monitoring ng BSP mismo, tumaas na because of the fuel price, because of food prices, at because of the weakening peso. Tumaas na po yan. So hindi pa yan. Hindi pa yan ang epekto nitong nagtaas ang presyo ng gaso. O ngayon, pare, nag-order ang DOLE, 50 pesos wage increase. For NCR. For NCR. Chain reaction na po yan. Sunod-sunod na yan. Which sabi ng mga labor groups, napaka-measly. Barya. Barya Barya yan. Measly. Barya?
Ano ibig sabihin nun? Ngayon, hindi sapat yan. Hindi sapat yan para sa isang living wage. Insulto sa amin, mga manggagawa. Well, sa totoo lang po, kung talagang walang ibang pinag-uusapan like politics, pressure from the labor groups, yung umeepal na politiko, ang wage increase, kung talagang wage increase lang, pure wage increase ang pag-uusapan, dapat po yan base kung umaakyat ang productivity. That's the only consideration. Pag po umaakyat ang productivity ng labor, ng business and everything, pwede ka mag-wage increase. Pero kung ang productivity mo bumababa pa nga, mag-wage increase ka, may mga bad effects yan. Malaki. Sir, Malaking ang bad productivity effects. namin, okay, kami mga manggagawa. Yung productivity ng capital, yung mga kapitalista na yan, binubulsa lang ho nila yung aming pawis at dugo. Nagtatrabaho kami ng mahusay, etc. Sila, wala namang kinalaman, meron lang silang pera. Pero hindi nakikita sa figures yan. Kasi argument po natin sa wage increase ay nahihirapan ang mga manggagawa. Kaya kailangan bigyan ng pera. Walang pagkakaiba sa ayuda yun. Hindi, gusto nila legislated wage hike talaga na 200 pesos nga, bumalik tayo doon sa presyo. Anong ang basihan nun? Ang basihan nun, kasi nahihirapan sila. Ang basihan kasi ang daily living wage is Yes. 1,200 Ayun for a na family of nga. 5, pare. Oh. So hirap kami. So tagdagan nyo hirap kami ng kami. sahod. Hindi yung, marami kaming production. Kaya kailangan tumaas ang aming wages. Production is not, what do you call this? Ano lang yung sa wage, production is increased investment, investment in ibabalik- No. Ang ibabalik- Yung productivity, pag kinocompute yun, walang kinalaman yung investment and everything. Ilan ang napuproduce per unit? Halimbawa, kung ano man unit yan, research or whatever, or goods, or Retraining, o palay, or everything, whatever. Per worker, yan ang productivity. Pag hindi nag-i-increase yun, delikado ang malalaking wage increase. Naiintindihan ho namin ang inyong mga kailangan. Talagang gusto ho namin tumagtayo. Kaya lang, mahirap nga ho ang sitwasyon natin. Mas mahirap yung sitwasyon ho ninyo, mas mahirap po yung mga walang trabaho. Ayun. Sa totoo lang. Okay. Mga That's 10 true. ito, kung ako'y magbibigay sa inyo ngayon, baka hindi ko kaya. Pero bang Yung 10 papasok dito, maski na anong klaseng wage yan, kukuha yan. Kasi wala siyang trabaho ngayon eh. Ika nga, be thankful na may trabaho ka. Ayan. Well, Gaganunin that ka is pa an niya. odd, what do you call this? That's oft-repeated, kahit noon ba? Ganyan Naalala palagi ko, gagawin ng mga ganun yan. naman. Ngayon, babalikan dapat ng manggagawa yun. Kayo ho, inyong pakuya-kuya-kuya lang kayo dyan. Pero ilan lang yung makikinabang dyan sa 50 pesos na yan? That is true though. Kukunti lang yun. Yung arithmetic niyan, hindi naman talaga. Ano yung agricultural workers? Well, ang computation nila parang wala pa 1 million. Ang minimum Makikinabang. wage earners. Earners. Pero magkakaroon na yan ng ng ripple effect. Ang problema dyan na yung mga malalaking kumpanya. Ka-ripple effect ng mga kumpanya magsasara. Hindi, either magsasara o kaya under fire sila. Okay. Kasi aabutan na nung siyempre 50 pesos. Oo. Paano kami? Magkano per day yung pag per month ang increase doon? Oo. May mga 1,000. 1,000. Mahigit 1,000. Mahigit 1,000. Pero sasabihin ng mga iba na nasa taas, Paano kami? Yan. abutan na kami ng mga ito. So mag-i-increase din doon. Mag-distortion Yeah, sabagay. Hindi, pero yung mga malalaki, pare. Kaya Kaya. Mga bangko and everything. Lagpas-lagpasan na sa minimum wage. Oo. Ang pinakamababa po hindi na nila. sila kasama dyan. So, sino yung mga merong minimum wage? Yung mga nasa Tingin ko, karinderya. karamihan retailer. Mga karinderya. Yan, service. Yeah, service. Service, retailer. Yung mga nakatayo dun sa SM. Anong gagawin niya? Magbabawas. Either magbabawas o Sasabihin niya, Jonathan, pasensya ka na. Oo. Si Joel, ikaw ang Siya matitira. Magiging Madadagdagan- tataasan ko ang wage mo. Pero dadagdagan ko ang trabaho mo. Yung trabaho niya, mapupunta sa kukunin akin. mo na. O kaya, mag-e-endo kayo. Nako, delikado. Iikot. Yan daw ang mga bills sa Senado
na ifa-file. Kasama yung mga endo-endo na yan. Yan. Naku, nagka-filean po. Kumbaga, Oo. nagkatambakan ng bills. Nagkauntukan nga. Paano nauntog? Nag-uuntukan yung kasi doon sa bills doon sa papa-receive mo kauntukan. Ang dami Dami. Ilan kaya mapapasa dyan? Alam mo naman dyan. Kagaya niyan. Bakit iniwasan nyo yung mga pinaka-importante mga bills kagaya ng amendments sa IPIRA, kagaya ng land use, water resource management bill, nasan yun? Marami pong masasagasaan dyan. Hindi muna natin pag-usapan yan. Muna natin pag-usapan. Itulak natin sa back burner sa ibang susunod na araw namin. Meron po tinatawag kasing pet bills. Ang mga, lalo na yung mga re-electionists. Pet bills. Pet bills. Yung, paborito nila. Kumbaga sa estudyante, mahal kita, teacher's pet. Ikaw, hindi kita mahal dyan, Kam. Hindi. Meron mga ganyan. May ganon. Yung ba mga pet bills Depende nila? sa breed. May ibig sabihin ba yun? Si Senator Bam Aquino, ano ba first name ni Bam? Benigno basta siya parang named after Ninoy. Yes. Niya. Ang pinahal niya pong bill ay 10 agad sa education. Kita mo na. Kita mo. Wholesale. Edukasyon. Anong kita mo na? Ano ibig sabihin nun? Nakita mo na gano'n sila mag-file? Matindi. Education, ha? Education. Ano kaya itong mga ito? Hindi natin alam siguro basta kasi parang ang image niya gustong education. Ay champion siya ng education. Dahil siya daw yung libreng college sa mga state and universities and colleges. But sa totoo lang po, marami nag-file yan. Siya lang ang nag-consolidate. Tapos pinalalabas niya ngayon, siya ang the father of free One would think that a guy like Bam Aquino na galing sa the rich farmland ng hacienda Luisita would be going for land pare use. Aquino siya. Yung hacienda, kuha ko yun. Nakuha ko yun, sorry. Okay, Wala. Aquino ito, yung ang anak ni Paul Aquino yan. Naging yan yung energy exploration. Ano ba yun? Hindi, si Paul Energy Development Corporation. Ano yung government? Prime. Government yan, na-privatized, naging Lopez. Nung panahon niya. Pero nung privatized na with the Lopez, sumama siya doon. Kinuha pa rin siya ni Lopez. Siyempre. Pamangkin mo yung presidente. Saka yan Hindi kita kukunin. Yung privatization, hindi naman ikaw lang yan Sino ba yan? Sa bagay. Siyempre. EDC, Energy Development Corporation, laki niyan. Your point being the pet bills yan. So yung si BAM, education. Yung ibang mga meron din sila mga ganyan. Ang akin sana suggestion, pagdating sa mga, lalo na yung mga matatagal na mga na binbinaran dyan na mga priorities. We're talking about priorities. Food security, education, health, etc. At alam naman natin lahat yan. Alam naman na labor, mga ganon. Ang suggestion ko lang sana, suggestion lang naman ito, baka pwede. Ang i-file nila ay yung codification of all of these things. Kasi baka nag-uuntugan na yung mga yan May mga provisions of certain bills that have been passed in the past na baka hindi na tugma dun sa existing or yun sa ipafile mo. So, why don't you have a codification program? Ayun. Lahat ng tungkol sa education, let us codify it. Tungkol sa health, let us codify it. What are the laws that are already in place and nasan yung mga gap? Meron bang ganun? Baka ang daming overlapping na pala na nagbabanggaan na yan dyan. Nagbabanggaan na yan. Was there an administration which actually pursued that codification tayo para... Maraming batas Nagbabanggaan na ba? Hindi tayo nagkulang. Ang labor code dyan. Yeah. Pero updated ba? Yun na. Yan. Wala. Ang tax, ang dami niyan. Yan, ang taxation, ang dami niyan. Ang dami niyan. Dati yung corporation, ang dami rin pong batas. Nagkaroon ng corporation code. So, kumbaga, pinagsama-sama lahat yan,
At pinag-aralan. Pinag-aralan. Isang repaso lang. Isang repaso. Pero yun po ay 1980s pa. Ayan. So 50 years old na yung codification na yan. Baka kailangan... Yun na nga, yun ang sinasabi. Yan ang sinasabi Kagaya ni niya, 10 John. bills. Baka naman yung 10 yan, if superfluous. Superfluous. Hirap naman ng mga salita mo eh. Baka Nahihirap. naman, yung 10 yan, baka basa-basahin lang yan. Pero baka sabihin sa'yo pag ikaw nag-sponsor sa committee, sabihin, Mr. Your Honor, this particular bill is already in place. Hindi mo- Meron na po yan, Your Honor. meron na po yan, sir. Paano kaya? Anong ano natin dyan? Anong tawag nito? The committee should be working. Hanggang ngayon, ay sa bagay mag-organize pa lang naman. Hindi pa naman. We should not be expecting those things. Mag-organize pa lang sila. Kasi yung mga committees should be very active committees and they are the ones should be working on all of those things. Okay. The secretariat. So, ngayon po, ang inflation rate, yan ang, kumbaga, yan ang binabantayan ngayon. Okay? Lalo-lalo na sa food. Food, oil price, at saka yung effect ng weakening peso. Ayan. Yan ang number one na binabantayan. Pero merong bunot, kumbaga bunot move si Marcos eh. Bunot move? Bunot Parang, move. May bunot move. Pinalitan po yung customs chief. Ayan, bunot yan. Bunot move yan. Bunot. Unexpected, Yes. pare. Kasi, ano lang. Grabe yan. Ano yan eh. Reappointed siya. Sino? Si Rubio. Di ba? Pero natanggal eh. Di ba nagkaroon ng last month, di ba nagkaroon na, lahat kayo, courtesy resignation. And then about Tapos retain siya. 2 weeks ago, Tsaka BIR. Ang alam ko, nagmurahan pa dyan. retained. Nagkasigawan. Nagkasigawan dyan. Nagkamurahan daw dyan. Tukol dyan sa revenue side. Yan. Okay. Retained siya 2 weeks ago, Ngayon, tinira. Ay, bunot move yun. Bunot talaga yun. Bunot move. At wala pong kaabog-abog. Bigla na lang na-announce yan. Yan. At hindi lang yun, pare. Dalawa pa. Ang kasama ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno. Congratulations. Ayan po ay dati na sa government. Yeah. Dati ng Deputy Commissioner of Customs. Customs, napunta sa National Disaster. Panahon pa ni Pinoy. Yes. Ganon. Ito yung Nepomuceno ba ng Pampanga? Yan ba yung pamilya? Abe? Nakaring ka? Nakaring ka makatuknang. Yan. May kasamang dalawa? Dalawang. Na hindi rin inaasahan yun. Deputy Commissioner Romeo Rosales at saka Director Tomas Narcisse. Pare. Kasama niya doon sa customs. Kasama niyang pinasok. The same day. Pinasok. Bunot move nga yan. May bunot eh. Bunot kumbaga sa Madyong eskalera, umabot na sa sobra. Surprise Ang dami nagulat. Surprise na. Wala po yan from out of nowhere. Surprise Walang ugong. Kasi dati, pag meron mga ganyan major, major yan. umuugong. Ang laki po ng problema sa smuggling. So, ang marching order daw ni Marcos dito ay anti-smuggling. Yes. Kasi po, laki na nawawala revenue. Ma-plug natin yung revenue loss. Ayan. 8:30 ng umaga, Karambola, Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Piner, Karambola, Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Kasama pa rin natin, Jonathan De La Cruz. Joel Laksamana, ako po si Conrad Banal. Good morning ulit sa inyong lahat. Magandang umaga. Ayan, Customs Chief. At ang marching order daw, ayon po sa statement na nanggaling sa Malacanang, ay Curve. efficiency in revenue collection. Ano ba ibig sabihin nun? Napakalalim eh. Oo. Ano ibig sabihin ng efficiency in revenue collection? In tax administration yung bulok. Maraming mga leakages.
Hindi kayo Pangatlong commissioner na to ng customs under 3 years. In 3 years, nakatatlo tayo. Halos ano na yan, halos pareho Ano ibig sabihin? Wala nangyayari dyan sa Bureau of Customs? halos pareho ng PCO yan. Ano PCO? Diba? Mas maraming PCO. Pang-apat na. Nakatatlo, apat yata. Apat na, sa pang-apat PCO, na yun. Secretary. Pero retained na raw as acting. Nakita mo. Retained as acting. Kita mo nangyari kay Commissioner Rubio. Retained din yan. Retained din yan. 2 weeks ago. So wala nangyari doon sa murahan? Ha? Doon sa nagkamurahan. Nagkapalitan ng maaanghang. Ayun na, kaya yan na na nga. salita. Binunutan na sila. So sino nanalo? Kayong dalawa, nagbabanatan kayo, ito na. Ito, meron akong bago. Meron akong bago. Hindi kayo kasama. Okay, ang laki po ng problema dyan kasi yung oil smuggling lang. Nako. All over the Philippines siya. Oo. Ang sabi ng mga oil company, Notwithstanding may markings na yan. Ay, wala yun. walang nagawa yung Walang markings nagawa yung markings. Gumastos lang tayo dyan Nakadagdag lang yan sa presyo ng ano. Ang kumita lang dyan, yung SGS, At at saka saka yung mga kabakas ng SGS sa loob ng gobyerno. yun lang. Nakita mo kung gaano katitindi yung mga smugglers. Di ba nung last year, bagyong-bagyo, di ba sabi ni na Secretary, Boying, Secretary Remulla, kumuha pa ng umikot-ikot sila, kunyari, papunta, yung lumubog sa Bataan, di ba? Yun, punong-puno yun. Ang ostensibly, papunta ng south. Umikot umikot sa Bataan. Kaya lumubog Ano yung smuggling? Smuggling yun. Kasi kumuha ng sa... Barge yun barge. Barge. Kumuha ng laman. Supposed to be, ang kanyang paalam sa Coast Guard, papunta siya ng south. Umikot. Lumubog ka. Ngayon meron na tayong bagong customs Yan. commissioner. Diyan natin nasa. So yan bang Lalabas ang nangyayari? press release na ngayon. Heads will roll. Yan bang problema sa smuggling? Ang laki pong bagay niyan Okay? Kaya sinasabi ng IMF, DOF, kayo. tax reform ang kailangan nyo. Kasi namumblema po tayo paakyat ng paakyat ang budget deficit na tinatawag. Ibig sabihin niyan, mas malaki yung ginagasta ng gobyerno kaysa sa collection. Pumapasok. Yung pong gasta, pag tinignan nyo, it's just the normal course of a developing country. Kumbaga, Kailangan mo yung yun. pag-increase ng Kailangan mo budget, kailangan natin. Wala tayong, kung naghahabol tayo, kailangan yun. Ang ating problema sa mata ng IMF, sa kanilang analysis, ay hindi sumasabay yung revenue collection. Ibig sabihin, umaakyat ang economy, but yung revenue collection ay hindi kasi sigla ang pag-akyat. Anong nangyayari? You need tax reform. Ay, ibig sabihin ng tax reform, Jonat, ay... Tanggalin yung mga leakage dyan. Ayan. Yung mga nakasuksok dyan na kung ano. So, isa dyang malaking bagay Customs. ay yung smuggling. Kasi po sa smuggling, yung VAT, ang laki ng VAT. Laki ng diferensya nun. Yun lang maiwasan mo, pare, VAT. 12%. 12%. Laki na kagad ng mo. Ikot ka. Pero may analysis na ginawa dyan Maganda yung analysis. Nag-hire siya ng mga talagang mathematicians and Si Bert Lina. Ang nasirang Bert Lina, nung siya ay inassign sa Customs, Bureau of Customs, panahon ni President Benigno Simeon Aquino, pinaaral niya yan. Malaki ba ang iyong ginaganansya pag nag-smuggle ka based on VAT lang? Kasi po ang duties, sa totoo lang, halos hindi mga punitive duties lang meron tayo Ang malaking pinag-aawa dyan sa smuggling ay yung VAT. I-consider mo yung mga payout, lagay and everything. Gano'n yung natitipid mo doon sa 12%? Ang kanilang findings, napakaliit na lang. Pero kailangan patulan yon at based on volume. So, ibig sabihin, para kumita ka sa smuggling, kailangan malakihan. Malaki ang volume. Kasi kung kaperanggot lang yung i-smuggle mo, di ba? Yung matitipid mo 12%,
nauubos yun sa lagay, sa mga ganyan and everything. Yun ang study na lumabas dyan. Unless talamak ka dyan sa technical smuggling, bababaan mo yung mga rates. Yun ang mas matindi. Mas matindi yun. Ang technical smuggling, pero yung outright smuggling, hindi. Ang technical smuggling po kasi, yan ang talagang bilyon-bilyon. Oh. Yan. Ang rate nito, parin Joel, yung No. yung pinapadala mo dyan na ukay-ukay, No. 5%. Aha. Yung exactly the same na papadala mo, ito, pero ito exactly, ito 10% to. Patay. Yan. Yung pala, ikaw yun. Aha. Pareho Paborito ka, 5% ka lang, ang rate mo. Meron kasing ano yan yung Blue Book. bawat container. Yes. Iba pa May yun. rate yun eh. Iba pa yun. Walang bukasan. Walang bukasan. Ganyan ang kakalakaran dyan. Iba pa yun. Aha. Iba pa yun kaysa doon sa talagang, hindi ho talagang nagbago. Tsaka nagtataka ako, bakit nahuhuli na yung smuggled goods? Nasa labas na. Nasa warehouse na. Ibig sabihin, lumusot na ng customs. Walang bukasan. At pagkatapos hahabulin doon sa warehouse. Kulang! Kulang! Tataka ako doon eh. Hindi, kulang. Di ba? Sinong examiner dito? Yan. Ito pare, tiles. Yan. Pinakamagandang example yan, tiles. Makikita nyo po, ito lang, ocular, ano lang yung araw-araw na nakikita nyo. Pumunta kayo sa isang commercial, laging may tile store. Ang dami niyan. Halo-halo. Pumunta ka sa Ortigas Home Depot, halimbawa. MC Home Depot. Ano yung mga nakabalandra sa entrance? Puro tiles. Iba-iba. Lahat po yan imported. Kasi, yung ating mga local tiles, mariwasa. Wala na yun. Sarado na. Ano na nga, nagkakape na lang sa Mr. Cosetting. Dati, Sarado na. wala na. Trading na lang. Trading. Okay? Yung mga tiles na nakikita nyo ngayon, imported po yan. China, Thailand, Italy, Vietnam. Vietnam. Imported. Tiles. Hindi tayo marunong gumawa ng tiles. Hindi, for a long time, marunong tayo. Oo. Number one. Nauna nga tayo. Yung glazed tiles na mariwasa, yung mga ganon, nako. Anong nangyari dyan? Pinatay ng smuggling yan, pare. Walang iniwan yan sa textile. Yes. Ang textile natin noon, ine-export. Antindi natin yun. Antindi natin. Bakit namatay yan? Smuggling din po. To the point, yung mga textile company sa China, yung mga local smuggler, may credit line. Ganong katiwala yung mga textile companies doon. Ibebenta nila sa mga Filipino smuggler on credit. At sigurado mababayaran sila kasi mababayaran yung textile. Ganong kalala yung smuggling ng Mga goods na yan. ng textile noon, kaya nangamatay. Ang lalaki po niya mga textile mills natin. ITM, Solid Mills, Namamayagpag yung mga yan. Riverside. Ang dami po niyan. UTEX, Universal Textile. Yung mga Gokong Way Textile. Crispa, Liton Ang Mills. dami. Liton, ang lalaki po niyan. Yuwico. Nagkanda. Wala lahat yun. Ubos. Ano nangyari? Yung mga textile mills po na yun. Sa Taiwan, ang mga naging tycoon, yung pinakamayayaman ngayon sa Taiwan, yung dating mga textile owners, textile mill originally. owners. Kasi naproteksyonan nila yung kanilang textile mill at kumita ng gusto at yung mga kinita doon na i-parlay into other big businesses. Yan. Dito sa atin, naging pulubi. Yung mga Yung mga textile mills, nawala lahat and they were able to parlay their investments into houses in Florida, Switzerland. Di ba? Itinakas na yung pera. Tinakas yung pera. Yan pa. Tinakas yung pera. Tapos kaya, ang epekto niyan ng smuggling, ito yung pinag-uusapan po natin, yung epekto ng smuggling Sa ating ekonomiya. sa ating Yes. So pinatay mo yung textile. Ano nangyari sa garment Nawala na. industry? Wala rin. Umasa po sila sa imported. Nawala na tayo doon.
Ang liit lang ng value added natin. Kumbaga, ang value added, pati sinulid nga imported eh. Ang value added natin, yung mga labor. pabrika makikita mong papuntang Taytay, yung malalaki na. Hindi, ano, wala imported na yun. imported lahat yun, yung bulto-bulto. Na, Pati nga butones eh. Oo. Butones. nawala na talagang Talagang manufacturing ano dyan. na tayo. Ang meron na lang tayo yung mga salumban, yung mga barong-barong. Ay, high-end. High-end yun. Dati nga yung mga Amerikana, dito ginagawa eh. Wala na rin yun. No, ang ganda ng So mga ngayon, Amerikano pumapasok sila, yung mga, kumbaga, exotic fabric. Yes. Ayan, mga hablon. Yung abaka ngayon, sinasabi nila, it's going to be, kumbaga, high fashion. Pero mag-ilan lang ang market lang nun, bibili. hindi mass market Pero yun. yung mass market, wala tayo. Ganyan po epekto ng smuggling. Yung garments, na bumagsak ng gusto yan. Grabe. So saan tayo bumibili ngayon ng damit? Bangladesh. Imported. Wala tayong local textile eh. So yung mga gumagawa po ng mga local garments dito sa atin, binibili nila. Yung mga t-shirt, Oo. imported po yung knit niyan. Tapos gugupitin lang, tapos gagawin Ayusin, t-shirt. oo. Yan. Ganyan ang... Ano yan, ng mga job generation yan, grabe, hundreds of thousands yan. Ngayon, pinag-aralan ng gusto yan eh. Kasi applicable sa ibang industries. Yes. Ano ba nangyari sa textile? Ang number one po dyan, yung bonded warehouse. Nice. Yun ang nakaloko dyan. Ibig sabihin ng bonded warehouse, mag-i-import kunwari ng textile ang mga kumpanya, isang grupo, tapos lalagay sa bonded warehouse, hindi po makakalabas dapat yun, bonded warehouse nga eh. At gagamitin yung tela panggawa ng damit. Para For export. Export. Ayan. Ang nangyari, yung nando sa bonded warehouse, hindi nagawang damit for export, bagkos, lumabas, nadala sa Divisoria Textile. Yan. Talamak na talamak yan. Ang export. So that's one story of an industry na duplicated Nangyari. po in other industries, textile, mga ganyan, okay? At paano nangyari yun? Nagsiyaman po yung mga authorities. Yan. So napakalaking alalim ng problema. Di ba si Digong sinabi niya, hopeless na ata itong Bureau of Customs na to. Nag-export ho kami. Saan ka Ng nag-export? Sa Zamboanga. Doon na yung tele. Ay ngayon, Sa mga ibang organisasyon, sa corporate, you put incentives para sa ilang agencies to actually improve their collection Oo nga. system. Dito sa atin magagawa ba yun? Kasi, di ba, pag nagkaroon ng actual reform, this means less money in the pocket siguro ng mga Hindi, hindi ng incentives yan. Meron nga silang, incentives? Response party? Hindi. Parang if you get to, exceed your target, meron kayo, bonus. Pero wala yun, pare. Compared with yung... The actual windfall na makukuha mo sa smuggling, na ikaw ang kasama. Di ba ang sinasabi nga, yung mga smuggling will never be under the decades-old regime. Ang nangyayari, kabakas na yung mga nasa loob. Nasa loob. Yan. Kaya wala na. Namumuhunan na rin po Sila sila. namumuhunan na. Paano mo lilinisin yun, Kaya Jonathan? Kung ikaw si Commissioner Nepomuceno, Yeah. si Ariel. laki sakit ng ulo yan. Yung mga bata, mangalan mo na, boss! ayusin Kasi natin. mahirap isolve ang smuggling. Sa press release, Oo. kung puro press release lang po, hindi, yan eh. Alam mo, pare, baka matigil yan. Sige, nag-smuggle ka, kumita ka. Ang hahabulin ko yung kinita mo. Dapat. Bakit ang laki ng pera mo? Bayad ka ba ng tax? Pagkatapos makukulong ka. Kung mahirap hulihin doon sa smuggling dahil talamak na, yung sobrang corruption na, antindi na, dito sa Lifestyle, etc. lifestyle, deposits, and everything, hindi ba pwede doon hulihin? Pwede. Hintayin nyo na mag-ombudsman si Secretary Remulla. Ayan. Yan. Nako. Hindi, private sector to, pare. Maski na. Kahit Kasama na? ka. Kasama ka. O yung The parties. mga opisyal. The parties. O yung mga That's the opisyal, Brad. Oo. Laki ng pera mo sa Hong Kong, ah.
Kailangan ng cooperation yan international. Yun na. Kasama yun. Ano? Actually daw, ang puntahan ngayon, Singapore more than Hong Kong. Kasi doon na yung pinakamatinding funnel doon eh. Laundering. Oh, Laundering. Then example basic, meron akong kaibigan, businessman, medium-sized may penalty siya, pinawe-waive nung nag-assist. Yun na nga, kasama yun. Pagkatapos yung nagulat na lang siya. Lalagyan niya na yung lang. full amount, ibayad na lang daw sa kanya yung penalty na winave. Sabi niya, hindi, ilagay mo sa komputasyon niya, babayaran ko, hindi siya yung mapupunta yung ganyan na Ayaw nang galawin yung papel niya. Nag-insist. So, lipat na. Ayan. Kasi Ganyan kilala din. ko itong taong to, very Ganyan din. Ang dami ko. Kung ayaw mo, ano mangyayari? Sige, dito kasi gusto niya eh. Dito susunod. Mga 100 din ang gusto nila. Ikaw, ayaw mo. Sige, di okay. Okay. Diyan ka lang. Diyan ka muna. May kaso ka. May kaso ka pa. And this itong taong to talagang gusto magbayad ng sapat na buwis pa. Matagal na yung problema na yan. Palit lang ng palit ng leader, hindi naman nasosolve eh. Nakatatlo na nga, BOC, panahon ni Digong, buong unit, sinisibak niya. Wala pa rin nangyari. Agriculture smuggling, number 1 yan. Oil smuggling. Okay. Yung mga houseware. So, panaka-naka, may nahuhuli ang DTI na yun? Substandard. Yung mga equipment? Yung electronic? Electric fan. Electric fan ba yun? Light machinery. Light machinery. Ang tawag dyan. Bakit mo nabanggit si Boy? Yung kasi nag-apply siya. Mag-apply siya. Sinabi niya that I'm going... Hindi, kasi tapos na yung term nitong si Uncle Sam. Si Uncle Sam kasi This month po, matatapos na yung term ni Uncle Ma. July 27, si Uncle Sam. Dati ba gusto ni Boying na yung ganyan? Hindi naman. Sabi lang niya, I think I can do a lot. Meron daw siya magagawa dyan. May magagawa ko doon. Oo, no? Yun daw po bagay na bagay daw sa kanya, yung trabaho na yan. So, mag-a-apply siya sa JBC. Kasama yun. Meron na siya. Kasama na yun. Before siguro yan, if he gets to be appointed. Hindi, yan bang move ni Remulla related doon sa BOC? Team tayo, team. Hindi ko muna. Meron ka bang gano'n nakikita? Hindi ko muna ipapaalam yan kasi nag-away na nga kayo eh. Nagmurahan kayo dyan. Ibig sabihin, may interest. Parehong party na nagkamurahan. Third party na lang ang papasok. May nagkamurahan. Ikaw, mayroon kang bata dyan. Ikaw, may bata ka. Sabi ni BBM, eto, inyo. Ito, merong bago. Tapos sasamahan ko ng maton sa ombudsman. So, lahat na titirahin dyan. Sa akin, mas maganda approach yun eh. Yung lifestyle, kesa doon sa actual smuggling, mapipigil. Hindi mo mapipigil yun. Sobrang lalim na. Sindikato. Alam mo ba dyan, pare? Dati, noong nagko-cover ako ng customs, ang style, bukas drawer. Every Friday. Umiikot lang, may umiikot, naglalakad ng papel, tapos may ilalaglag na sa drawer. Wala na yun. Panahon ni, since 2010, yung drawer kasi wala na yan. Naging systematic na ang corruption dyan. Paanda rin yung papeles. Tapos Friday, magkikita-kita sa eskolta. Nandun na yung payday. Kaya nga at one time may hearing, tinanong ni Senator Ping Lacson. At that time. Hindi nagkikita pa ba kayo dun sa may malapit sa katedral? Meron din kasi marami yan. Meron sa eskolta, meron doon sa may Binondo, meron doon sa katedral. Depende kung anong yung grupuhan, may kanya-kanyang grupuhan yan. Ano na yun, kumbaga, weekly, meron ng urban legend na yan. Ganon ka organized. Sa tapat ng katedral. Ang tawag doon pare, organized crime. Organized. Hindi ba pwedeng trabahuhin yun? Ibig mo sabihin, physically, hindi nyo wala. Masarap pa ba ang pagkain dyan sa Smart Restaurant? Hindi ba pare, ikikasing mo lang yan, makikita mo kung saan nagpupunta yung mga yan eh.
kung talaga sisipagin, mahuhuli sila eh. Mahuhuli talaga. So, hindi mo mahuhuli sa akto ng smuggling, mahuhuli mo sa akto ng pagtanggap ng pera. E di, Follow the money na nga. follow the money. Wag na doon sa... Pag yung actual smuggling, nako, dali-daling palusutan. Meron kang kaso, yung tiles, pare, nahuli na yung tiles. Alam na nila. So, alerted na yung customs. So, nahuli na yung tiles. Okay, smuggling. Pinakawalan. Nagalit ngayon yung private sector. In particular po, ito yung Federation of Philippine Industries. Ano ba kayo FPI, na sila, ano? tinip na nga namin sa inyo na yung malaking shipment na yan, Smuggle. smuggling, bakit pinakawalan nyo pa? Alam mo dahil ang sabi ng customs, okay yun, uhulihin natin sila doon sa tindahan. Nandun na nga, ayos na, naperdali na yung trabaho. Pinalabas nyo You pa. nab them in one fell swoop. Anak na, grabing, at yan hindi napapublicize. Araw-araw, meron nangyayaring ganyan. Anong ginagawa ng mga nagko-cover sa customs? Ako, matanong mo. Meron bang ombudsman naka-assign sa customs? Meron dapat. Kailangan hindi lang isa, it's a team. Baka yan ang gagawin ni Boying. Baka ako siya ombudsman. Maraming ang gagawin. Hindi, yung raid sa tindahan, yun ang i-cover nung ipoponente na Nung- yun sa press office. Press pare. office. Ang pinoponente ron yung press release. Nakahuli ng 2,000 liters of ano. Yan ang ipoponente. Siguro sakit ng ulo nito si Marcos. Ano pa? Ang laki, palaki ng palaki ang deficit eh. Ang laki. Lumalaki rin yung ating requirement para 6.7 trillion ang proposed budget for 2026. Samantalang ang koleksyon ng government, binabaam nila. Yung, kasi ano yan may formula. may formula yan Target. Pag Target ganito sinabaan. kalaki ang increase ng economy, dapat na review natin. Kasi Ganito. percentage of GDP ang revenue target lagi. So kahit na tumataas yung GDP, yung percentage binababa nila. Tayo ang pinakamababang revenue ratio versus GDP sa buong ASEAN. Tayo pinakamababa. Tax administration natin. Ibig sabihin niyan, hindi natin nakukolekta lahat ng tax. Si Vico, kailan ba? Kahapon ba? Malapit na nga tayong nagsalita. Malapit na nga tayong Vico Soto. Na hindi dati ang target natin kasi yung sa ibang ASEAN, mga 15% of ang tax administration. Ideal 90 to 20. Gaganon. Tayo malapit-lapit na tayo dun sa single digit ganun. Well, at least nangunguna tayo ron. Oo. na hindi maintindihan ng mga common na mga mamamayan, mga natin na obligadong magbayad ng buwis na Hindi nga yung mga ordinary nga. Tayo, Walang lusot tayo. Ako wala Wala kang lusot. Magbabayad Deducted magbabayad. Hindi, tsaka VAT Titirahin ka na Tirahin sa ka. Ang matindi dyan pare yung smuggling. Totoo lang. Kasi pag in-smuggle mo, may tinamaan kang local. Di yung local na yun, dati nagbabayad ng tax. Nalugi. Di walang tax yun. Sasara na yan. So doble tama ng gobyerno. Nawala siya ng tax dito kay Jonathan. Tapos, ikaw, hindi ka nagbayad ng tax pa din. Doble ang tama. Kaya bumababa yung revenue. Kaya yan ang sinasabi, you need tax reform. Imbes na mag-tax reform, nakipagmurahan. Pagmurahan, no? Doon sa Action. Teleserye appointment. nangyari. Teleserye sila. Teleserye nangyari. Hindi ko alam kung sino nanalo sa appointment nito ni BBM. Hindi, dito na pumasok. Mukhang ito third ito. party. Hindi kayo kasama, kayong dalawa. Wala kayo, nagmumurahan kayo. Mumurang kayo Sinong bumulong kay BBM doon? Ito, at saka sasamahan ko kayo itong bulldog na ito. Kung gusto ko, kung si Remulla maging ombudsman, ganda dyan. maglagay siya ng team doon sa customs. Lifestyle check. Isang buong team, dedicated lang. Diyan.
Parang yung sa Al Capone group. The Untouchables. Hindi doon sa smuggling mo huliin. Hindi. Doon sa Follow the Money. Aha. 9 o'clock ng umaga, Karambola, Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Channel 23 at DWIZ 882. Kasama natin, Joel Laksamana. Ako po si Conrad Banal. Si paring Jonathan ay may mahalagang... Mahalagang misyon. Hindi naman makikipagmurahan siguro. Hindi makikipagsigawan. Makikipagmurasigawan. Hindi. Doon lang yan sa yung sa appointment ng mga kani-kanilang bata. Kaya doon lang yung sigawan. Talaga sa gobyerno natin. Okay, alam niyo po ba na ang katumbas na bawat taya sa Philippine Charity Sweepstakes Office or PCSO ay kawang gawa. Sa bawat ticket mo, sigurado may matutulungan kang Pinoy sa kanilang pangangailangang medikal. Dahil sa PCSO, basta kawang gawa at pagtulong, hindi kanila uurungan. Kaya palaging tandaan, ang bawat taya, may kawang gawa. Parang may nanalo na. 75. Ayos siya. Yung... Tumaya siya. Di ba? May isang game, nanalo na 75 million. May nanalo. Sarap. Anong kung may 75 million ka, anong gagawin mo? Pare, ayos yan. Ano? Natataranta ako sa pag-iisip. Gagawin ko sa 75 million. 1 million lang. Ang hirap eh. Mahirap. Sasabihin mo, actually, papasok ako sa food production. Pag may mga nananalo, nagkakaroon ng kwanyan. Nagkakaroon sila ng disturbance. Sa pag-iisip, sa lifestyle. Biglang nag-iba ang circumstances. Oo. So, kailangan ng guidance. Sa ibang bayan, yung mga nananalo sa loto, meron mga professional na binibigyan sila ng babayaran nila yon. Pero bibigyan sila ng guidance, yung mga ginagawa nila. Kasi ang biglang palit ng naisip buhay. ko kagad dahil ako'y makabayan, iisipin ko. Pag yung theoretical lahat kasi yan, hypothetical pala. Papasok ako sa food production, pare. Ayan. Kami yung lupa pwede. Pero once na ako napanalunan ko, siguro ano lang gagawin ko? Ferrari. Lamborghini. Ubo na. Ganun lang. Oo. Mahirap yan. Hindi, ako tutulong ako sa tourism. Ayan, kasi kailangan bro. Medyo, pwede yan, maganda yan. Ano ibig sabihin ng kailangan? May malaki tayong suliranin sa tourism. Kailan lang nag-viral sa isang social media post na ang Pilipinas pala ikapito o panghuli tayo sa ranking sa mga tourist arrivals sa Southeast Asia. Kulelat? Hindi. 10 ang... Hindi, 7, pare. Pang-7. Ano mga tinalo? East Timor. Laos, Cambodia. 2.1 million lang of Southeast Asia's 48.5 million tourist arrivals ang na-hit natin according to Outbox Company. 2.5 million lang ang tourist natin? Oo. First 5 months? Wow. Ang lamang ay Malaysia, 13.4 million visitors. Thailand had 12.9 million visitors. Vietnam, 7.67 million. May mga kaibigan ako, panay ang tour sa Vietnam. Ang mura daw, pare. Alam nyo ba, $1 trillion ang tourism industry worldwide? More than $1 trillion worldwide. Ang sinasabi kasi so kakapirang wala pa pong dumi sa kuko. Yung dumi sa kuko. Ang sisi, ang nakukuha natin doon. Alam naman natin halos lahat, poor infrastructure, high costs, weak accessibility. Sino nagsasabi niyan? Poor infrastructure. Hindi, mga among tour at mga hotel industries ganyan ang nagsasabi. Ang nagsasabi niyan. But yung ating mga opisyal naman sa Department of Tourism sinasabi na no. We are quietly shifting towards a more sustainable, higher value model of tourism. Ang inaakit natin ay hindi numero, dami ng turista, kung hindi yung kalidad ng mga turista, yung mga gumagastos dito sa atin talaga. Di sabihin nyo yan, doon sa mga resort, na halimbawa Siargao, na hindi naman high-end tourist yung na-attract nun. Yan ang sabihin nyo doon sa mga nag-invest doon.
baka sampalin kayo. Di ba? Ang iilan lang po yung tourism establishments catering to this high-end. Parang Amanpulo, siguro. Hindi tayo priority destination. Siguro yan, Amanpulo. Okay Yung mga ganun. Kung po, hindi po yan ang kikita ng gustong Pilipinas sa tourism. Yan ang sinasabi lang nila para, kumbaga, cover up. Talaga. Hindi kayo successful in attracting tourists and therefore humanap kayo ng iba na sinasabi nyo ang ina-attract natin high-end. Pero acknowledge to, may gains sa spending tsaka yung average length of stay. For inflation. Pero po ang turista natin, 2.5, bumagsak. 2.5 million in the first 5 months. At ang kaya lang umabot ng 2.5 yan dahil sa mga Pinoy. Local tourists. Mga Pilipino na passport holders po. But they are living abroad. So yung overseas Filipinos po, sila ang nakapuno. Yung 2.5 million na yon, hindi lahat yon foreign tourists. A huge portion of that, mga Filipino. Parang mga balikbayan. Na permanently living abroad. Marami yung kilalang ganun din. No? Minsan pinapasyal ko. Kaya nag-review. Okay. Ang malaking binagsak po ng foreign tourists ang nakapuno sa kanila ay yung mga Filipino tourists. Okay? Ang Filipino, ang foreign nationals arrival declined by 3%. Ang Filipino po na pumunta rito, umakyat ng almost 30%. So, ibig sabihin, mga Pilipino yung nagpuno doon sa kakulangan ng foreign tourists. Okay? Ang number one... Kasi itong mga to, alam na nila Alam na nila yung tungkol sa pagkain, sa beaches. Hindi mo na kailangan i-promote doon sa mga Pinoy na yun. Uuwi at uuwi yan. Yung pisa ko, nandito ngayon, umuwi. Kinalangan ba siyang promotion? Hindi ka doon magko-concentrate ng promotion, uuwi at uuwi yan Nandito siya ngayon. Ngayon, ang pinakamadami raw po galing sa US, pagkatapos Japan, Canada, na mga Pinoy. Singapore, Emirates, at saka Australia. Okay? So, ano yung bumabagsak ang ating tourism? Down by 26% from pre-pandemic levels. 26%? Hindi pa tayo naka-recover. Buong mundo nag-revenge travel na. Pati yung South Korean market na malakas sa atin dati, nabawasan. Parang 18% fewer than the same period in 2024. Bakit ganun Gustong-gusto nila. Well, sinabi, meron daw nakidnap na but I doubt it, pare. Ilan lang naman yun Well, promotion yan, pare. Di kung problema sa safety, di yung promotion mo, address that in your promotion. Ang problema, hindi natin ma-address yun. Di ba, sinasabi na nila, unfair yung unfair and that's it. Ang kailangan to, di ba, labanan mo yon. Kung meron mga ganong nagpapakalat ng image natin, kailangan labanan mo yon. Paano mo lalabanan yun? Di labanan mo doon sa promotion mo. Ang iyong is safe and enjoyable. Ganun. Okay, pero may tatanong ko sa iyo. Ang iyong theme. Mahilig mong, ikaw, common, binabanggit mo, kaya nga maganda magkakaroon tayo ng major airport, gaya dun sa Bulacan, kung matutuloy yan. Plus, ito nga, pero at the same time, medyo kinikriticize mo yung privatization natin ng mga ilang airports natin sa ibang parte ng bansa, lalo na yung saan may tourism areas. Paano dyan? Ang objection ko doon sa privatization ng airport, hinintay muna nilang itayo ng gobyerno bago sila pumasok. Tapos sila sa magtetek. Sana, kung talagang ikaw ay gusto mo puso mo ang development. Kikita ka investment. Mamuhunan ka. Halimbawa, yung isang airport na hindi pa na-upgrade, na-update ng gobyerno, yun ang kunin mo. Bakit ang kukunin ng Aboitiz? Yung ginastos na napakalaki. Tapos yun ang kukunin nila, sila na magpapatakbo.
Pagkatapos gastusan ng bilyon-bilyon They will ng make it into, gobyerno. transform it into a world-class, Who the fuck cares about that? aviation, facility. Sorry po na ano lang ah. Hindi, ang akin di ba makakatulong sa Yung mga turismo yan? palusot nila na ganun, kailangan ma-improve yan ito. Di-improve nyo yung iba. Oo. Na hindi pa ginasusan ng gobyerno. Ang hirap sa inyo. Pinagdadasaan nyo yung ginawa sa ng gobyerno na itayo na no? Gumaya kayo sa San Miguel from scratch. Bumili ng lupa, magtatayo ng airport. Greenfield ang tawag, ano? Ha? Kaya believe naman ako kay RSA din, ano? Talagang tumataya, no? Meron ding isang magandang nakikita ng private sector naman dyan sa tourism. Oo. Ay yung, kasi po problema natin yung visa eh. Okay. Ewan ko kung bakit tayo, ibig sabihin ba no, xenophobic tayo? Wala, Southeast Asia, visa-free na tayo. Oo, And pero Taiwan. sa iba. Sa iba, hindi. Sa China, hindi tayo visa-free. Hindi. Ang India, hindi tayo visa-free. Napakalalaking market niyan. Okay? So, at least nakikita nila yun, yung visa. Ang China, sa ano pa rin, mahirap pa rin makumuha ang visa mga... Sabi ni Secretary Cristina Flasco, geopolitical tensions at saka suspension of e-visa sa Chinese nationals. Wala siya magagawa. Secretary, lahat po ng bayan sa Southeast Asia, nararanasan natin sa geopolitical tensions. Kumbaga, ikukumpara ko yan doon sa palusot, sa agriculture, kung bakit bumabagsak ang ating agriculture. Ang sinasabi nila, climate change. Ang buong mundo may climate change. Ano yung climate change na yan? Tayo lang ang tinira at agriculture lang natin ang bumagsak. Kasi po, umakyat ang agriculture sa Vietnam, Thailand, Cambodia, everything, everybody. Nag-akyatan po yung kanilang May mga ginawa rin para agriculture. maakit ang turista. Para... Dito sa atin, negative ang agriculture. Ang dahilan nila, climate change. Buong mundo may climate change, tayo lang ang tinira ng climate change. Ganito rin dito. Walang pinagkaiba yan. Maiba ko yung dating coach ng ating national team, nung Gilas, na sabi niya, naku, hindi pantay ang basketball court, yung kahoy sa basketball court, pinaglaruan namin. Sabi, paano yung kalaban? Ganun din. Tisod din sila dyan. They're playing on the same, mali yung ganun dahilan. Wag. Yung ganun palusot. So yung palusot na yun, na ano yung sabi niya? Geopolitical tensions. Walang iniwan doon sa presyo ng gaso pala yan. Nasama sa presyo ng langis. Ang dahilan ng pinakamamahal ni Vener na mga gasoline oil companies ay ang tension in the Middle East. Ba't hindi nila sinasabi na yung presyo ng langis, ang laki na ng binagsak komparado sa start of the year? Nasa 64 na lang per barrel. Crude oil. Diba? And yet, ang dahilan nila bakit hindi sila makapagbaba, halos 10 pesos na, uulit-ulitin ko to para lang marinig ng Department of Energy. Mahigit almost 10 pesos na tinaas ng gaso. And yet, ang oil price bumaba na compared to early this year. Yun lamang ipaliwanag na nila sa atin. Happy na tayo. Pero pagdating doon sa regional, sabi niya, geopolitical. Ay, ibig sabihin mo ng geopolitical, yung security concerns. Yan yung mga pagbabanta ng gera. Dito sa lugar natin, yan yung geo. Geo from the, yan yung... geographic. Geographic, mga ganyan, geopolitics. Yan. Kung yan ang dadahilan natin, pare, pack up na tayo. Hindi. Iba ang strategy ni Secretary Frasco. Hindi mo naman masosolve. We welcome masosolve nyo ba yan, more quality and responsible and sustainable tourists. Pare. Hindi. Kung dahilan niya yung geopolitics, more conscious, higher spending. Yung geopolitical situation. Hindi. Pack up na. Kasi wala ka namang magagawa dun eh. Yung sa China. May magagawa ka ba? Wala kang magagawa eh. So kung yan lang ang dahilan mo, wala na. Sara na natin ang tourism. Kasi wala ka namang magagawa doon. Ano magagawa niya doon? Tourism Secretary. Presidente nga natin, wala magagawa doon eh. Presidente nga ng China, wala magagawa doon eh. Di ba? So, anong gagawin natin sa tourism, parang Jovel?
Ang Korea po, Lagi may dahilan si Secretary Prasco. Sinabi niya, we want to avoid the repeat ng mga 2018 daw, na sumobra naman tayo sa turista, gaya sa Boracay. So we closed it temporarily. So, yun ang dahilan niya, ba't ayaw niya i-promote ang tourism? Ikaw naman pare, yan ang strategy nga, go for more quality tourism, bro. Sustainable. Ang problema po kasi, umaasa ang Pilipinas sa tourism to get the foreign exchange. Oo, syempre, pare. Ang problema kasi ayan na yung produkto mo, magagandang beaches, magagandang tanawin, smiling people, great food, culture. Ang problema po natin, ilang taon pa daw meron tinatawag kasi na binabantayan to ng lahat ng investors, lahat ng creditors, lahat ng negosyante dito, yung sinasawag na BOP. Ano po yan? Balance of payments, binabantayan niya. Yung balance of payments, kung yung transaction natin with the rest of the world, yan yung balance of payments. Sa ngayon po, ang laki ng kulang natin sa dollars. Big sabihin, yung transaction natin, napakalaki nung ating binibili from abroad. For example, when it comes to merchandise exports, ang napakalaki nung mga binabayaran nating utang. Debt service. Yan po yung transaction natin. At hindi kinakaya nung kinikita natin dollars. Ano ba yung kinikita natin dollars? Mainly exports. Exports. Ang hina po nun. Kasi export versus imports, iwan na iwan. Laki ng import. Tayo umimport. Remittances, yan ang pampuno. Yan ang OFW natin. Pero hindi po kasya yun. Ano pa yung dalawa na pwede? Foreign investments. Alam naman natin, hindi rin dumarating yan. Investment. Pledges ang meron tayo. Pledges. Ang hirap yung pambayad. Ang hirap pambayad ba? Ang hirap yung pambayad ng pledges. Sige. Abiner, magkano yung utang ko sa'yo? Oo. Eto may pledge sa akin, makakapera na ako. Babayad ko sa iyo yung pledge. Hawakan mo yung papel, ha? Papayag ka, Abiner? Hindi papayag yan. Hindi, ano yung huli? Yung huling-huli po, yung tourism. At hindi tayo kumikita dyan. Sinasabi lang, yung quality ng tourists ay tumataas ang kanilang expenditure. Okay, pero yung dami. Tumataas ka expenditure, so kung mas marami yan at tumataas pa ang expenditure, di mas maganda kaysa sa nagko-concentrate ka na tumataas ang ginagasta ng turista rito, pero hindi dumadami. Di mas maganda yung dumami yung turista, mas maganda, mas malaki pa ang kanilang ginagasta. Yung pong ating sabi po ng Bangko Sentral, hanggang 2026 daw po so far, ang nakikita nila ang negative tayo. Okay? This year, alam nyo po, ano ang negative natin sa current account? Ibig sabihin ng current account yan, yung debt, yung balance of trade. Balance of trade, Tapos services. So kasama na dyan yung remittance and everything, services yan. Ang negative po natin dyan, aabot ng $16 billion this year. Saan natin kukunin yun? Next year, mababawasan ng konti, pero nasa 13 plus billion pa rin. They cannot see beyond 2026 kung ano mangyayari. Kasi maraming ang factors, okay? So yan yung problema natin sa dito tourism. Sa report nga, may mga think tank sa atin na sinasabi, kailangan talaga whole of society effort. Strengthening infrastructure, connectivity. Kasi marami tayong isla hindi naman mapuntahan. Pero ang hirap na hirap mapuntahan. Gawin natin yan. Destination management. Nobody's arguing against that. Ang sinasabi lang po ng mga nasa tourism establishments, where is the campaign? Babalik tayo doon. So, Hindi na lumipad yan. Yung mga problema sinasabi nyo sa tourism, they've been there for the longest time. Okay? Kung lagi lang natin sasabihin yung mga problema na yan para
paliwanag kung bakit bumabagsak ang tourist arrivals dito, pack up na nga tayo. Ang sakit Hindi na naman pack up na tayo. masusolve ba yan overnight? No. So ano ba yung pwedeng gawin? Ito lang yung sinasabi ng mga tourism establishment. Mag-campaign tayo. Promotion. May mahagip ka dyan. Ilang libo, ilang anong turista. 1 milyon. 2 milyon, mahagip mo dyan. Ay, pasalamat na sila. At Kasi least nangyayari yung mabubuhay. mga kanya-kanyang nagpo-problema, kanya-kanya. kanya-kanyang dahilan. Samantalang yung dapat number 1 ginagawa, ano bang number 1 activity sa tourism? Di po ba promotion? Tignan nyo USA. You visit USA, Busa, visit. Ganyan sila mag-promote. USA na yan, ha? And they do the promotion campaign all over the world. Ganyan din yung, ang Spain nga, sa sobrang successful ng tourism campaign, yung mga locals, umaangal na. Oo. Maangal na. Like, for example, in areas like, yung island, Mallorca ba yun? Yung island? Mallorca. Mallorca. Umaangal yung mga taga ron kasi daw, sa dami ng turista, paano naman sila mga local? Pero yun, tourism season lang. Umaangal yung mga local, nagde-demonstrate, pero yung mayor, tuwan-tuwa. Oo. Kasi ang laki ng income. Ang revenue na kukuha niya. At saka, during summer lang yun. Pag ibang season naman, walang turista eh. Di ba? Ang sinasabi niya, ang maangal kayo, mga citizens, na sobrang daming turista, dyan tayo nabubuhay. Yeah. So, pipigilin nila yung tourism. It's a good problem, di ba? It's a good problem. Sa dami ng turista. Sa atin sana, gano'n ang mangyari. Na gusto ng mga... Ang dami kasi nag-invest, pare. Totoo lang. There was a time na yung... may panahon-panahon sumisikat, uso-uso ng investment. Di ba? Minsan, nauuso yung investment sa real estate, yung ganyan. Sa real estate, meron pong panahon na uso yung investment sa leisure. Hospitality and leisure. Hospitality and leisure. Kaya ang dami nagpanso. But it's still... Hanggang ngayon, still ongoing. Ang Ayala po, Ayala Group, they're going big time into hospitality. Sa Palawan at saka Cebu yata o Visayas. So nag-invest yung mga yan. Ano expectation nila? Kasi ang prediction, tourism natin aakyat. Ayala nga, binili yung New World Hotel. So hanggang ngayon, there's still, ang strategy nila, leisure or hospitality, MICE and everything. Yan nga. Ang dami nag-invest dyan. Small, medium, big, maraming nag-invest dyan. Iisa lang po ang analysis dyan. Everybody around us, lahat po ng bayan, China, Japan, Korea, Taiwan, Hong Kong, tapos yan, Malaysia, Indonesia, and everything. And they're all getting affluent. Ibig sabihin yung mayaman sila. Rule of thumb dyan, ito yung analysis kung bakit nauso yung leisure na investment. Ang rule of thumb po dyan, 10% of the population ng ganyang bayan na yumayaman, can afford to travel. Oo. Diba? So, ilan yung population nitong lugar natin? 2 billion? Mahigit, siguro. Mahigit 3 billion. Baka almost 2. Indonesia lang, 700 million. Ang China, 1.3. O, Japan pa, Taiwan pa. Yung mga Malaysia pa, ang laki. 2.5 billion? Pwede, siguro. India pa. They're also getting affluent. 10% niyan. Yung 10% na yun, alangan namang isang lugar lang na isang lugar, taon-taon, ang kanila pupuntahan. So somehow, pag napuntahan na nila lahat yan, wala na silang ibang choice, kundi magpunta na Pilipinas. Kasi napunta. Kaya yun ang dahilan kaya nag-invest. Yun ang basis kung bakit nag-invest itong mga to sa leisure. Okay? So ilang pong bilyong piso ang inilagay natin dyan sa investment na yan. And yet, hindi dumarating yung tourism. What's the problem? May pera naman yung mga yan ba't hindi dumarating dito? Okay? There's a problem there. Ang isa sinasabi nila,
I-solve natin lahat yung problema na yan. Pero unahin natin yung promotion campaign. That should be our priority. Na hindi ginagawa ng Department of Tourism. Yun lang ang objection nila dyan eh. Wala namang corruption. Wala namang, di ba? Hindi ka mukha sa Bureau of Customs dyan. Ang number one problem doon, corruption. Sa tourism, it's their priority. That's the problem. Kung panay puro... Tama ka, kailangan yung campaign eh. Kasi the connectivity issues and all that, hindi naman nila trabaho yun eh. It's the DOTR will do that. You have no power to do something about that. Pero kayo, coming up with a plan para... ano yung term mo, di ba? Promotion? Ba't hindi yan naasikasuhin mo? Kung ano problema, inaasikaso mo. Inaasikaso mo yung ATM. Inaasikaso mo yung visa. Inaasikaso mo yung VAT. Sama lang trabaho mo to promote. That's the reason for the existence of the Department of Tourism. To promote tourism. Which you're not doing. May such a way na yung turista, pupunta ako dyan, mangyari at mangyari. Gusto kong makita yan, yung lugar na yan. Gusto kong makain yan. Gusto kong mapuntahan yan. Top of mind yung na sa Sikohor, yung ano sila, yung nagbabaging, sabay tumatakbo sa tubig. Alam mo, ang lakas ng attraction. Number one attraction natin. I wanna do that. Sasabihin ng mga turista. Yung ginagawa nila Ann Curtis, yung tumatakbo doon, pare. Uniqueness daw Uniqueness, pare. Unique ang Pilipinas. So yung Bali, halimbawa, sinasabi nila ng tourism, kasi yung Bali, kita mo, ang daming but ang criticism sa Bali, it is artificial. Ano po yan, kumbaga engineered. Hindi ganyan talaga ang Indonesia. So ang makikita mo sa Bali, hindi yung Indonesia, kundi yung manufactured. Same with na Indonesia. So, anong klase yun? Same with Thailand. Nakita mo ba yung culture na Indonesia? Ang sinasabi po ng mga advisors, mga foreign travel, ang Philippines, i-package nyo as a culture destination. Hindi malabali na engineered, na fake, na artificial. Hindi naman ganun yung Indonesia. Sa Bali mo lang makikita yun eh. So, yun sa atin, ganun ang gusto nila i-package ng ating Bureau, Department of Tourism. So, nandun na yung idea. But the thing is, we have to do the promotion. Kung ano yung material sa promotion, yun na lang ang pag-uusapan. Time check. Nagagalit na si Winner. 9:31 ng umaga, Karambola. Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Hola, Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Kasama natin, Joel Laksamana. Ako po si Conrad Banal. Good morning, pare. Si parin Jonathan ay may mahalagang hindi naman makikipagsigawan. Hindi naman. Opening ng Congress ngayon eh. No? Oo. So, yung kanina ni-report ni Gilbert Pardes, yung nagbabala daw ang Department of Health, tungkol sa mga sakit kapag baha. Dahil ito, pag biglang ulan na maikli, taas bakit bumabaha? Yun ang daming basura at mga daga pa doon sa yun ang tanong ko sa dyan mga video na nakikita sa news. So ngayon, ang gagawin natin, kailangan mag-ingat tayo sa health. Sa health, yung health babala. Okay, dapat nga mag-ingat tayo. Pero bakit yung mga drainage daw, ang buga palabas hindi kinukuha yung problema, bakit bumabaha? Ang bilis naman ng baha, umulang kahapon. Oo. Umulang kahapon, hindi naman matagal yung ulan. Matagal ba yung ulan? Pero ba't nagkabahaan? Ano yun? Hindi nalinis yung drainage? Right. Naglakwatsa na naman yung mga, I don't know. Hindi natin alam ang dahilan. Pero kailangan po yan, even before umulan, makita natin nililinis lahat ng drainage. Nakita ba natin yon no summer? May nakita ka ba naglilinis? Wala, hindi ko nakita. NCAP ang nagkaroon. Ang nakikita ko, winawalis yung mga lupa at tinatapon sa drainage. Sa drainage. Kaya barado sila. Tapos kasama pati yung mga basura. At ang masakit pa dyan, napakalaki ng flood control funds. By the way, sa Maynila, flood control? Problemado sila sa basura sa Maynila na lumabas si Mayor Yorme. Sinabi niya, hindi pala nababayaran daw ang
Yung Metro Waste or something, Yung collector. Collector. Bakit? Bata niya ba yung Kaya collector? nga sabi ko, ano yung labas niya ngayon? Bakit yun ang main issue niya? Tinuturo niya yung dating mayor, pare. Ayun ang main issue niya ngayon, yung... At saka, wala daw iniwan sa opisina na gamit. At may mga kahadiyero na walang laman. Mayor, trabaho na muna, tsaka na muna yung turo Tsaka na yan, ano. kasi maraming maraming kailangan gawin. Maraming kailangan gawin. Okay. Anong balita sa Bungero? Yun, pare. Palalim na palalim yan. At meron daw mga sa investigasyon, sabi ni Justice Secretary Remulla, ay merong Big time. big time na... Nabanggit yung pangalan nitong actress po na si Gretchen Barreto raw sa isang press conference nitong si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. Ang sinasabi niya lang, mga prominent figures maaring sangkot dito sa mga nawawalang empleyado ng Isabong. Okay. 5 years ago. Tagal na nun. 5 years ago. Meron kasing witness at yung witness daw nabanggit yung pangalan. Ito ba yung si Totoy, yung witness? Alias Totoy. Alias Totoy. Oo. Nabanggit siyang pangalan ni nung artista nga, si Gretchen Barreto, na miyembro nung Alpha. Na yan po ang sinasabing yung Alpha Group na yan. Yun yung involved dun sa pagkawala ng mga sabungero. At hindi lamang daw yung 34 na yun. Nasa mahigit 100 daw. Anong 100? Yung... Ang mga pinatay. Mga pinatay. More than dun sa yung itong Los Sabungeros. Ay, hindi, more than. Ang sinasabi nung witness nitong si Remulla, mahigit 100 daw yan. Pero sabi po, ganito po sabi ni Secretary Remulla, iyang sinabi yan ni Totoy, it's just a statement. So, hindi ibig sabihin, wala pa po legal aspect. Para maging legal yan, kailangan salaysay. Ano ibig sabihin ng salaysay? Yan po yung legal document, yung affidavit, kung tawagin. Ang sinasabi mo ni Boying, statement lang yan eh. Hindi pa naman yan legal document. Oo. Hindi, kumbaga, kasi ang affidavit, susumpa ka dyan. Hindi ka isusumpa, ikaw ang si winner talaga eh. Sinusumpa kita. Ayun. Susumpa ka, sasabihin mo, totoo po yung sinasabi ko. Hindi pa daw nangyari yan doon sa statement tungkol kay Gretchen. Pero bakit nabanggit doon sa press conference? Na, pare, may umuugong daw. At mayroon pa mang ibang mas malalaking pangalan, pare, na mababanggit, sabi niya. Marami pa daw, sabi ni Boying Remulla. Pero at hindi mga celebrities din. Pero hindi niya raw muna kaya pwedeng banggitin. Okay. So, ano ba ang update ngayon dyan po? Kukuha ata ng high-tech na makinarya galing sa Japan. At susuyurin. Yung Taal Lake. Yung Taal Lake at titignan doon kung merong mga katawang inilubog. Yan pag inilubog mo, may pabigat yan. Siyempre. Para diretso na lumibog. Mababaw Gangland na style. Oo. Gangland style. Bakit hindi pa doon sa dagat? Hindi sa dagat na talaga mahirap makuha yun. Baka mahirap puntahan. Wala silang sa Taal arkila ka lang ng bangka. Pero ang dami nun 34. Baka yung inutusan, sa dagat pa, dito na lang. Kaya hindi, baka walang magagalit sa inyo yung inyong bossing. Ganyan. Walang hiya kayo. Ngayon po, gusto mo ba yung pagkain? Okay, sige pare. Ano yan? Yung kay Secretary, Chunarel? Cold chain o hindi? Iba yan? Hindi pwede na raw po mag-import na naman ng manok. Okay. Galing sa 6 na dating ban. 6 na estado po dyan sa US. Na dati kasi na-ban yung pag-import ng manok. Halimbawa, Pennsylvania, Ohio, New York, Missouri.
Maryland, Indiana. Ang meron pong bagong memorandum. Ngayon, this year, si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Na pwede na raw po bumili na naman ng importation sa mga states na yan. Okay? Yung ban na yon pare na monitor. Totoong walang mga... kung ito yung inaalala ng mga nanay. May nakakausap na. Kung yung pinakamalaking nag-i-import ng manok dito, ang ginagawa po nila, tinatanggal yung packaging from abroad at papalitan na i-repack ng local at mawawala na yung expiry best before. Mawawala yung best before. Kung nangyayari yun doon, eto ba mga ban na to na mababantayan ng pinakamamahal nating Department of Agriculture? Si Francis... Ibig sabihin, yung pamban na yon is only on paper. Napapatupad ba yan? Wala naman tayong inspection facility. Yun nga inspection facility na dapat itinayo sa Angat. Scratch na. Wala na yun. Hindi. Threatening to ban ang nangyari dyan. Threatening ban kaya nga. Ban on paper lang. Ban on paper. Kasi po, yan yung bird flu nung binanyan. So, ang bagong announcement ngayon ng DA, ang US authorities daw po, tapos na raw yung case ng avian flu. Okay. Yung bird flu. Okay? Na-resolve na raw po dyan sa 6 na states na yan. So, habang may ban, totoo bang walang dumarating? Dumarating, nakakapasok sa atin. Oo. Ang galing natin sa manok, ha? Yung mga local poultry po natin, mahusay. Ang presyo ng manok, yan ay maganda. Dahil nga magaling yung ating poultry industry. Nasa ba 250, parang ganun eh. Yung magkano ba yung kuha ko? 240 ata per kilo. So, maganda po ang presyo ng manok. Yan ang ating number 1 na source of protein ngayon eh. At tinalo na nga yung isda. Pero yan ang balita. Lifted na raw yung ban. So, well, hindi ko alam kung malaki impact niyan dahil nung bang ban, totoo namang sinusunod ba yung ban? Threatening to ban nga eh. Threatening to ban. Kakabahan ka pag ganun. Ha? Sigurado na raw si Cheese na mananatiling Senate President. Okay? Yan ang huling balita. Ang nagsasalita po si Senator Joel Villanueva. At ang sabi niya, nakakuha na raw to ng majority, 13. So maganda ang arithmetic. 13 out of 24, ano? Oo. Arithmetic. Pero ang chismis diyan kasi, kaya niya ang chismis diyan noong una, di ba? Si Cheese, maigpit ang laban. Merong si Amy, nasabi yung pangalan ni Amy, di ba? Yung mga ganun. Ang nangyari daw, ito yung balita ko lang, binigyan na agad ng magagandang committee yung mga hindi boboto kay Cheese. Binigyan na ng magandang committee at yun ang paraan para makuha niya yung boto. Kaya siya pa rin will stay as Senate President. Alam mo sinong Blue Ribbon? Kaya ang Blue Ribbon is a rookie. Ang magiging Blue Ribbon, that's the most powerful committee in the Blue Senate. Ribbon Committee, yan yung nag-iimbestiga eh. Di ba? Ang magiging Blue Ribbon ay si Senator Marcoleta. Yan ang balita ko.
Senator Marcoleta. Pucha, grabe yan. Polarizing. Ay, naman yan, inaabangan ko na to, pare. Oo. Ako, Polarizing, excited na ako. Inaabangan ko na kung anong mangyayari. Alam naman natin si Marcoleta, ano naging posisyon niyan. Ano ang mga stand niya sa mga issues, di ba? Yan ang umupak sa ABS-CBN nun. Oh. Yan yung nagtatanggol kay Sara. Kung maga parang si Marcoleta, walang party line sa kanya. Ngayon, kung siya ang blue ribbon, Madi-dismiss na impeachment, pare. hindi naman. Ano mangyayari yan, pare? Hindi yung blue ribbon Hindi naman blue ribbon yung impeachment. Okay. Maraming issues na dadaan sa blue ribbon. Lalo na yung mga investigasyon ng corruption. Pare, corruption, di ba? Magiging tinik yan. Administrasyon. Laki-laki ng flood control funds. Pero baha pa rin ang baha sa Pilipinas. Traditionally ba nabibigay sa rookie ang blue Hindi. ribbon? Hindi, di ba? Kaya nga kakaiba to Yun lang ang chismis hindi pa po natin alam. Si Chis Escudero daw ang mananatiling at yan ang balita ko. Ngayon, ano ba? Polarized ba Senate? Oo, kami natin nakuha nila yung 13. By the way, ano pa yan Pwede pang gumalaw yan. Umaalog yan. 24, umaalog yan. And this comes in the wake na yung minsan mga banggit ni Senate President Chis, meron siya mga kanyang interpretasyon kung paanong konstitusyon na may kanya-kanya siya. From forthwith to yung mga pwedeng i-dismiss na lang yan. Ang issue kay Chis, we don't have to try it. Ang issue kay Chis ay tungkol doon sa impeachment. Sa ibang business ng Senado, wala issue sa kanya. Wala. Kamukha yung paglipat sa bagong building. Issue ba sa kanya yon? Hindi naman Pero issue ng public yan. Public yan. Pero hindi associated kay Chis. Hindi. Well, he ordered to launch the investigation, scrutiny on the costs of Kaya nagkasagutan sila ni Nancy noon hindi pa rin si Nancy, Cayetano. Si Cayetano at si Nancy. So, sigurado na raw it's yan. going to be interesting dyan sa Another interesting, simula po ngayon ng Congress. This is the first day of the 20th Congress. July 1, di ba? Yan ang simula ng bagong kongreso. Very interesting yung ginawa ng COMELEC tungkol dito sa kaso ni Congressman Bienvenido Abante Jr. Okay? Yan po yung 6th District ng City of Manila. Ang kalaban niya ay si Luis Chua Uy. Ang nanalo sa eleksyon ay yan si Uy. Talo si Abante. After the elections, ang COMELEC 1 division, di ko matanda kung anong division, nag-rule na disqualified tong si Uy. Hindi siya dapat naging kandidato. At ang deklaradong winner ay si Abante. Sabi ng Supreme Court, hindi ganoon. Ang second place, hindi automatic winner. Talaga naman ang politika sa Pilipinas. Okay. So, ngayon, yung si Uy po ay umapila sa Commission on Bank. Okay. Surprise! Kahapon, the last day of Congress, nauupo na yung mga congressmen today, nagdesisyon ng COMELEC. Tama, yung unang desisyon nila, after the election, dinicide nila, uy, disqualified ka. Bakit naman naghintay pa after the election? Ngayon naman, bago magsimula yung first Congress, nagdesisyon ng COMELEC and Bank, uy, talagang talo ka na. Disqualified ka. Si Abante ang talagang congressman dyan. So itong si Uy ngayon, ang ganda ng timing ng COMELEC, ang husay di ba? Bago matapos yung Kongreso, uupo na ngayon, nagdesisyon yung NBank na si Abante ang congressman, hindi si Uy.
Anong ginawa ni Uy? Pumunta, tumakbo po sa Supreme Court. Yan, para iangal yung desisyon ng COMELEC. Of course, Pero you will ganito go ang to the situation court of yan. last resort, Uupo at uupo si Abante. Oo. Di ba? Kumbaga, yun ang desisyon ng galing ng timing ng COMELEC eh. Anong habol ni Uy doon, Supreme Court? Nako, tagal noon. Ika nga, done deal na yan. Magkakatagalan. Pag nagka-desisyon na ito, baka down the road, unseat si Congressman Abante, siyang ilagay. Kailan yun? Hindi pa natin alam. Kaya nga ang galing ng COMELEC. No? Right before, nauupo. Pumilik, okay, magkadiretsuhan nga tayo. Dapat noon pa niya, dapat dinisqualify na nila kung hindi pala, ang tawag dito, maayos ang mga papeles ni, Hindi po namin sinasabi rito yung merits of the case. Kung tama ba COMELEC o hindi Ang napapasin lang namin dito, napakahusay ng timing. Di ba? Pagkatapos yung automatic second. Nung natalo, tsaka may decision ng disqualification. Natalo si Abante. Tapos yung automatic second, napaka-spurious na ano pala yun, what do you call this, na ruling yun. Hindi pala ganun-ganun. Ayan, nakakapagtaka eh. Ay, naku. Ay, kami naman nagtataka lamang. Hindi naman ano yan. Meron pong mga taxi na naman na overcharging. Yung sinasabi ni President Marcos na yung nahuling yung mga oil, yung presyo ng oil mukhang price gouging. Diba? Hindi na-address yan ngayon ng government eh. Sinasabi niya na price gouging. Yun nga yung example po sinasabi ko sa inyo. Yung presyo ng oil today versus no early this year, napakalaki ng baba. And yet, ang ating gasoline prices, on the average, mahigit 9 pesos ang tinaas magmula nung simula ng taon. What explains that? Ang sabi ni BABM, price gouging. Wala pong paliwanag doon. Yung price gouging na yan, ginagawa din po sa NAIA. Oo. So, meron daw, ano yung habal-habal? Motorcycle? Motorsiklo to, kumuha siya ng pasahero, dadalin sa Kainta ba nakalagay dyan? Kainta. Hindi sinabi. Hindi, 2,000 pesos. Motor lang yun? Motor lang yan, motorsiklo. Paano yung bag ng pasahero? Paano yung bag? Di whatever pa. Halo, kip mo. Kip mo. Pero napakabahal yata ng 2,000. 1,200 from one terminal to another. Yun naman yung taxi na nasasakyan. Mahal pa rin Mahal yun. Kasi ang tinawid mo lang doon, ilang kilometro bro eh. So, hinuli raw po itong mga to ng PNP, Aviation Security Group. Hindi yung NAIA Police. Yung pong airport police kasi iba yun eh. May nahuli daw. Hanggang ngayon, tumitira pa sila. Ang dami nang crackdown dyan. Dala na siguro ng tindi ng pangangailangan bro dahil sa nagmahal ng gasolina, yung although yung nasakyan natin si Rogelio yung Grab, hindi naman ganun eh. Hindi siya ganun bari, mabait na tao. Sumakay kami mula Kainta hanggang Antipolo. Ang bait nga niya. Inamin niya pare yung hirap ng buhay niya. But I cannot imagine Rogelio na mananaga ng ganun bro. Meron talagang mga ganyan. Yan ano yan eh. Hindi mo aalis eh. Ang maganda ron, nahuli. Oo. Paano nahuli? Pwede mo na ngayong videohan bro. Pagka ikaw ay ginanon, pwede mong kunan ng video. Ayan, huli ka. Habal-habal. Then padala mo sa Facebook paano, yan? Accredited din yung mga motorsiklo na yan sa airport? Hindi, itong nahuli, accredited siya. Grab talaga siya. Hindi siya habal-habal yung... Accredited sa airport? Hindi sa airport. Yung sa, so nakakapasok din pala doon yung mga ordinaryong inano mo okay. Tinawagan mo Ito, sa ngala po ni Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana, ako si Conrad Donal, Carambola, Aliw, Channel 23, at DWIZ 882. Ito, kulay mayaman na naman. Gray yung loob. Dito naghahabal-habal. Gray yung loob. Black yung salaw. Yan ang mga kulay mayaman. Mafia pa rin. Mafia. Hindi style. Parang The Sopranos. Hindi. GQ style. GQ style. Okay. Ang ating award-winning Best Dressed Broadcast Journalist, Dennis Antenor Jr. sa Ronda Pilipinas. Karambola.